Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, ang kaligirang pangkasaysayan ng pag-usbong ng diwang nasyonalismo sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Ikatlo, mga pangyayaring nagbigay daan sa diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. Narito na ang unang bahagi ng aralin, ang talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salitang ginamit sa teksto. Unang bilang, pag-usbong, paglitaw, pagsimula. Ikalawa, diwa, kaisipan, damdamin na bumubuo sa isang tao. Ikatlo, nasyonalismo, pagkamakabansa. Ikaapat, revolusyon, pag-aalsa, pagtutol o pagtanggi, paghihimagsik. Ikalima, pagsapit, pagdating. Ikaanim, kalakalan, komersyo o palitan ng produkto. Ikapito, peninsulares, mga purong Kastila na ipinanganak sa Espanya at naninirahan sa Pilipinas. Ikawalo, insulares, mga purong Kastila na pinanganak sa Pilipinas. Ikasyam, ilustrado, mga Pilipinong maunlad, negosyante at mangangalakal. Sila'y nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at nagsimulang humiling ng mga pagbabago. Ikasampo, sekular, tawag sa mga paring sinanay sa Pilipinas sa ilalim ng mga arsobispo at obispo upang pangasiwaan ang parokya sa Pilipinas. Wala silang kinabibilangang orden. Ikalabing-isa, regular, mga Kastilang pari na nag-aral at sinanay sa Espanya. Kabilang sa pangkat na ito ang mga Pranseskano, Recoleto, Agustinian, Dominicano at Jesuita. Ating natutunan ang kahulugan ng mga salita na ginamit sa akda. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi, ang pag-usbong ng diwang nasyonalismo sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Sa unang 2 siglo ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, naging dakilang tagasunod lamang ang maraming Pilipino. May ilang rebelyong naganap at pagtutol ng mga Pilipino sa pagdating pa lamang at pananatili ng mga Kastila, ngunit hindi ito naging dahilan upang umalis ang mga dayuhan sa ating bansa. Nagkaroon ng Rebolusyong Pranses noong ika-8 siglo na nagbunga ng nasyonalismo sa bansa. Ayon sa kasaysayan, ang kaganapang ito ay bilang reaksyon ni Napoleon Bonaparte sa kolonyalismo sa panahong iyon. Pagsapit naman ng ika-19 na siglo, naging saksi ang mga mamamayan sa mga pangyayari na nagdulot ng maraming pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ang naging dahilan ng pagsibol ng damdaming nasyonalismo at diwang makabansa ng mga Pilipino. Namulat ang mga Pilipino sa katotohanan. Nais nilang maging malaya mula sa mga dikta at pamamalakad ng dayuhan. Ano-ano nga ba ang mga pangyayaring nagbigay daan sa diwang nasyonalismo ng mga Pilipino? Unang pangyayari, ang pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig. Binuksan ng Maynila ang kalakalang pandaigdig taong 1834. Binuksan din ng Iloilo at Zamboanga ang kanilang daungan. Ang sumunod na taon naman ay ang Cebu. Nagbago ang kalakalan sa bansa. Naging maunlad ang produktong panluwas. Inayos ang pamamaraan sa pagsasaka dahilan upang dumami ang produkto nila. Dahil dito, tumaas ang kapital ng bansa. Dahil sa mga pagbabagong ito, gumanda ang transportasyon at naging mabilis ang komunikasyon sa bansa. Lalong bumilis ang paggalaw ng mga produkto. Dumami ang nagmamay-ari ng lupa at mangangalakal na negosyante.
dahil sa madalas na pagtatagpo at pagkikilala ng mga tao sa kalakalan, namulat ang mga Pilipino sa sariling kalagayan na kakaiba pala sa mga Praile at Kastila. Ikalawa, pagdami sa lipunan ng mga gitnang uri ng mga Pilipino. Ang mamamayan noong panahon ng Kastila ay nauuri ang kalagayan sa buhay. Peninsulares ang mga purong Kastila na pinanganak sa Espanya at naninirahan sa Pilipinas. Insulares naman ang tawag sa mga purong Kastila na pinanganak mismo sa Pilipinas. Mestizo naman ang anak ng Kastila at Pilipino o Inchik. Indio naman ang tawag sa mga Pilipino na mga Kastila at tinuring na mababang uri ng mamamayan. Ilustrado naman ang mga Pilipinong maunlad, negosyante at mangangalakal. Sila'y nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at nagsimulang humiling ng mga pagbabago. Kinalaban ng mga ilustrado ang impluwensya ng mga Kastila at Praile. Pinag-aral ng mga ilustrado ang kanilang mga anak sa Maynila, ang iba'y sa Espanya at sa iba pang karatig bansa. Dahil sa natamong karunungan, mas lalong lumawak ang kanilang kaalaman at pangunawa sa kahulugan at kahalagahan ng kalayaan, kaya dapat itong ipaglaban. Patunay rito ang maraming bayani na nag-aral sa ibang bansa at mahusay sa kanilang larangan noong panahon ng Kastila. Ikatlo, pagpasok ng mga liberal na kaisipan. Ang kaisipang liberal ay nagsimula ng maganap ang himagsikang Pranses. Pinangunahan nila ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran na umabot sa kaalaman ng Pilipinas. Sa mga panahong iyon, mabilis na lumaganap sa Espanya ang liberal na kaisipan. Naging inspirasyon ito ng mga Pilipino at ninais nila ang pagbabago at reforma. May mga nakilalang manunulat pampolitika tulad nina Jean-Jacques Rousseau, Voltaire at John Locke na mga tumututol sa sistemang monarkiya. Ayon sa kanila, dapat alisin at palitan ng mga mamamayan ang mga pinuno kung mapatunayang hindi karapat-dapat sa kanilang panunungkulan para sa bayan. Ikaapat, pagbubukas ng Suez Canal. Nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig dahil sa kalakalan. Bagamat nahirapan ang mga negosyante at manlalakbay na marating ang Pilipinas dahil inaabot ito ng 32 araw, mas madali pa rin ito kumpara sa ruta kung saan iikot pa sa dulo ng Aprika na tumatagal naman ng 3 buwan. Ang pagbubukas ng Canal Suez noong taong 1869 ay nagdugtong sa karagatan ng Mediterranean at Red Sea. Ito ang ikinatuwa ng buong daigdig. Dahil dito, natuto ang mga Pilipino sa kaisipang liberal. Dumating sa bansa ang mga aklat, pahayagan, lathalain at mga bagong ideya mula sa Estados Unidos. Dahilan upang lalong lumawak ang kaalaman at karunungan ng mga Pilipino. Lalong nag-ibayo ang mga pagnanais at paghingi ng pagbabago at reforma sa bansa. Ikalima, isyu ng sekularisasyon. Nahahati ang mga pari sa 2 pangkat noong panahon ng mga Kastila at ang mga ito ay una, regular. Sila ang mga paring Kastila na nag-aral at sinanay sa Espanya, kabilang sa pangkat na ito ang mga Franciscano, Recoleto, Agustinian, Dominicano at Jesuita. Ikalawa, ang sekular. Ito ang tawag sa mga paring sinanay sa Pilipinas sa ilalim ng mga arsobispo at obispo upang pangasiwaan ang parokya sa Pilipinas. Wala silang kinabibilangang orden.
Ang paglaganap ng pananampalatayang Katoliko sa bansa ang tanging tungkulin ng mga paring regular at hindi sila maaaring ilagay sa parokya. Pinagtibay ito ng alituntunin ng Simbahang Katoliko sa Konseho ng Trent taong 1545 hanggang taong 1563 ang tungkulin ng mga pari. Naging masigasig ang mga praile sa pagpapakalap ng Katolisismo sa bansa kaya dumami ang mga mananampalataya. Nagkaroon ng bagong parokya at dumami pa ang bilang nito dahilan upang kulangin ang mga paring sekular. Upang matugunan ang kakulangang ito, mabilisang nagsanay ng mga Pilipino upang maging kura paroko. Matapos ang ilang buwan, itinalaga sila sa mga bakanting parokya. Ikinatakot ng mga praile ang pangyayaring ito, kaya gumawa sila ng paraan upang maibalik sa kanila ang pamumuno sa simbahan. Nagpasya rin ang Papa na si Pio V noong taong 1567 na payagan ang mga paring regular na manungkulan sa parokya. Hindi naglaon, ipinarating ng mga praile sa hari ng Espanya na hindi napapamahalaang mabuti ng mga kura parokong Pilipino ang parokya dahil wala umano itong mga kakayahan at mahina raw ang mga karakter nito kaya hindi nararapat na humawak ng mga parokya. Dahil sa kautusan ng Papa, binigyan ng kapangyarihan ang mga paring Espanyol na pamahalaan ang simbahan sa Pilipinas. Tinawag ang kapangyarihang ito ng Patronato Real. Ika-6, liberal na pangangasiwa ni Carlos de la Torre noong taong 1869 hanggang taong 1871. Nagtagumpay ang liberalismo sa Espanya. Namuno sa Pilipinas bilang gobernador general si Carlos de la Torre. Ipinakita niya sa mga Pilipino ang demokratikong pananaw. Naging maganda ang pagkilala niya sa mga Kastila at Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo sa isang salusalo na ginanap sa palasyo ang mga Pilipino. Naging malapit din siya sa mga ilustrado. Dininig niya ang mga hinaing ng mga Pilipino. Naging panauhin niya rin ang 3 paring nagsusulong ng sekularisasyon na sina Pari Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora. Ang bumubuting ugnayan ay hindi nagtagal sapagkat bumagsak ang pamahalaang liberal sa Espanya. Dahil sa mga pangyayari, natapos din ang panunungkulan ng Gobernador General de la Torre sa Pilipinas. Sa maikling panahon, nagustuhan ng mga Pilipino ang ganoong pamumuno kaya hinahanap-hanap nila ito. Ika-7, pag-aalsa sa Cavite at 3 paring martir. Pinalitan ni Rafael de Escuerdo sa panunungkulan si Carlos de la Torre bilang Gobernador General sa Pilipinas. Nanatili siya sa panunungkulan mula Abril taong 1871 hanggang Enero 1873. Siya ay malupit na pinuno. Inalis niya ang pribilehiyo ng mga sundalo at manggagawa ng arsenal sa Cavite na malibre sa buwis at polo. Inutos niya na magbayad ng buwis ang mga sundalo katulad ng ibang mga Pilipino. Sa pilitang pinagawa ito sa mga sundalo at manggagawa ayon sa patakaran ng bagong Gobernador General. Isang pag-aalsa ang nilunsad ng mga Pilipino sa pamumuno nila Madrid sa Cavite noong Enero 20, taong 1872. Sa kaguluhang naganap, nilitis ang lahat ng sangkot at hinatula ng kamatayan. Natapos na sana ang naganap na kaguluhan, ngunit ginawa ng bagong kwento ng mga Kastila ang pangyayari. Isinangkot nila ang 3 pari
na tagataguyod ng sekularisasyon. Ayon sa kwento ng mga Kastila, ang naganap ay isang pambansang paghihimagsik na naglalayong pabagsakin ang pamahalaang Kastila. Plano umanong magtatag ng isang republika na pamumunuan ni Padre Jose Burgos. Pinasimulan umano ito ng 3 pari at itinataguyod naman ng mga mag-aaral, propesyonal at mga negosyante. Dahil sa paratang na ito, hinuli ang 3 pari at pinakilala sa mga nahuling nag-aklas sa Cavite. Ang iba sa kanila'y kinulong, ang iba naman ay pinatapon sa labas ng Pilipinas. Walang kaugnayan ang pag-aalsang naganap sa Cavite sa 3 pari na nagtatanggol sa sekularisasyon. Ngunit dahil tinik sa mga prayle ang 3 pari, kaya idinawit nila ito. Niliti sa isang hukuman ang 3 pari, ngunit naging katawa-tawa lamang ito. May mga testigo na binayaran at pinangakuan basta't idiin ang mga pari. Walang malinaw na katibayan, ngunit nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote sa Bagong Bayan noong 17 ng Pebrero taong 1872. Nagsilbing babala sa mga Pilipino ang pagkamatay ng 3 paring martir upang ani ng mga Kastila ay huwag pamarisan sapagkat ganoon din ang kanilang kasasapitan. Sa kabila ng pananakot na ito, lalong naunawaan ng mga matatalinong Pilipino na hindi ligtas ang mamamayan sa kamay ng mga Kastila. Simula noon, nagalit ang mga Pilipino sa mga Kastila at umigting ang hangaring maging malaya. Kung susuriin, sumibol mula noon ang mga propagandista gamit ang panitikan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.